Okay, magandang hapon sa ating lahat. Hello! Magandang hapon po. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Alan, Senior Pastor po ng Disciple of Jesus Christ Mission Church. At kapartner po natin ang Agape, no? At sila po yung ating kapartner. Dating mamaya rito yung isang ating sa Agape upang kayo po ipicturan, no? At yung mga attendance nyo po ay mahalaga po yan. Diyan po nakabata yung Agape sa attendance nyo. Siguro alam naman nyo kung paano magbigay ng Agape. Ano ba kaya alam ko paano magbigay ng Agape? Sino ba nabigyan na ng Agape? Di pa ba kayo nabigyan ng Agape? Di pa kayo nakakatanggap ng bigyan ng Agape? Asawa ko po. Yan. So, paano po magbigay ng Agape? Kailangan present ka palagi sa gawain. Yun. So, kailangan daw present kayo lagi sa gawain. Kumbaga sa loob ng isang oras ay mapapurihan natin ang Diyos. Ang layunin po nito na mapapurihan po natin ang Panginoon. No? Siguro sa gabi, hapon tayo po siguro lahat ay tumayo at tayo po ay magsisimula na sa oras po nito. At mamaya ipapanalangin ni Pastor Ramon ang ating pong opening prayer. At awit muna tayo sa Panginoon sa oras po nito. Alam niyo po ba ang kay buti-buti mo, Panginoon? Amen. So sundan niyo lang po ako. Awitan natin kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat, magmahal. Ang iyong kaway, magtaas sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Minsan pa kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat, kung magmahal. Ang iyong kaway, magtaas sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Ano po ba si Brother Ramon sa panilang panalangin? Dakilang Diyos, Ama namin, makapangyarihan walang bagay na naligtas sa pamamagitan ng iyong tunay nga po, aming Ama, hindi ito aksidente ng kataon lamang. Naniniwala kami na base ito sa iyong kalooban na kami ay dinala mo sa lugar na ito upang makinig ng iyong mga salita.
Naniniwala kami, Panginoon, na may mga tao kang inihanda ang kanilang puso bago pa man magsimula ang sanlibutan upang makinig ng iyong mga salita dahil ito ay pagkain ng aming kaluluwa. Tulad ng sinasabi ng inyong lingkod na si Apostol Pablo na hindi niya ipinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya dinadalangin namin sa mga oras na ito, Panginoon, handa mo ang aming puso na hindi masayang ang inyong mga salita. Handa ninyo ang aming mga tenga, ang inyong gagamitin na inyong lingkod sa kanyang pananalita. Bigyan mo po siya ng lakas ng loob, kapatagan, at ang lalabas sa kanyang mga bibig ay pawang makatotohanan, tunay at hindi biro-biro lamang. Salamat po, Panginoon. At sa lahat, bago kami magsimula, O Diyos, humingi po kami sa iyo ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, kaninang umaga, tanghali, o maging mamayang gabi, tungkol sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Salit, hindi po namin kayo pinangungunahan o pinuutusan. Dalangin namin, O Diyos, turuan mo po ang aming puso na kami ay makasunod sa kalooban mo. Kung paano mo po tinuruan ang inyong lingkod na si Haring David, bagamat siya tinaguriang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kamay ng kasalanan, sa kamay ni Bathsheba at sa kamay ni Uriah. Paano pa kaya kami, Panginoon, na ang iyong awa at biyaya lamang ang isang nananalaytay sa aming buong pagkatao at kaluluwa? Mangyari po ang kalooban mo, Panginoon. Kung masunod namin ang iyong kalooban, masunod namin ang iyong mga utos, hindi namin kayang gawin ito sa ganang amin, maliban ng iyong banal na espiritu ang siyang mag-uudyok at ang gagawa sa bawat buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. Walatiin po kayo magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay patuloy po natin purihin ang Diyos sa oras pong ito. Let us continue to worship the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, glory Jesus. Pwede po natin sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang pag-ibig mo, Diyos, o kahit tamis. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kahit tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa iyo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala na nga alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. Minsan pa sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kahit tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan
paligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Isus, salamat, Isus, salamat, o Diyos, salamat, nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Isus, minsan pa, Isus, salamat, Isus, salamat, oh Diyos, salamat, nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ko, Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Isus, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kalakasan, kagalakan, kagalakan at tumihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan mo. Minsan pa, ikaw aking kalakasan, ikaw ang aking kalakasan, kagalakan, kagalakan at tumihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig
Panginoon, sa mga po ito, Diyos, narito ang iyong bayan sa building 30 at 31, Panginoon, ang mga anak, Lord. Dalangin ko, Diyos, na patuloy niyo po silang pagpalain. Sa walang pagtungo sa lugar nito, Ama, ay mapagpala niyo po sila, Panginoon. Mabigyan niyo po sila ng kagalakan, kapayapaan sa kalapang mga puso, Panginoon. At patuloy niyo pong gamitin ang iyong lingkod, Panginoon, na maging ilaw at asin at maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Sa bait ko may sabi, kung nasaan ang iyong salita, Panginoon, ay nandoon ang iyong pagpapala, nandoon ang iyong kalayaan, Panginoon, at nandoon ang pagbuhos, Panginoon, ng iyong himala at ng iyong mga presensya, Panginoon. Kaya sa hapon ito, Diyos, dalangin namin, ikaw ay aming patuloy na papapulihan at paglilingkuran. At salamat sa iyong mga salita na aming mapapakinggan. Sa oras po ito, Diyos, ikaw ang patuloy mo na manguna at may taas sa aming kaligitnaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat na natin sabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Kahit hindi makapagpupo na. Lang, bagamat wala po tayong upuan. Yan. So, purihin ang Diyos. Yung mga hindi pa po pasok po kayo, sis. Yan. Nandiyan na ba yung ating magpipicture galing po sa ano? Nandito siya kanina, sabi niya magpipicture daw siya. Yan. So, yan mayroon pa po tayo mga ilang minuto, no? Sa oras po ito, welcome po kayo sa mga hindi pa po nakapag-attendance. Importante po yan. At mamaya po, pagkatapos natin dito, siguro mag-usap tayo ng dalawang sekretary. No? Gusto ko kayo makausap mamaya para pag-usapan natin kung ano dapat natin gawin. No? Tapos po ng ating pong gawain. Yan. So, sa oras pong ito, ako po ay nagagalak at natutuwa na kayo po ay nag-response sa akin pong pag-invite sa inyo at pag-invite ng mga kasama nyo. Sana po ay mapagpala po tayo ng Panginoon. Ako po ay marahil bilang lingkod ng Diyos, ang may bibigay ko lamang sa inyo yung salita ng Panginoon. Pero yung mga taong gustong mga pinagpapala ng Diyos ay maging daluyan tayo ng Panginoon, no? Katulad po ng Agape, siya po ay partnership po natin ang Agape at nandito po sila at bagamat hindi pa kami masyado pero meron na po kami tinatawag na kaya nagsisimula na po. At yung attendance nyo po yan ay mahalaga po yan sapagkat iyan po yung ating ipapasa kung ilang tao yung mga umatin. No? Kung ilang tao, kung ilan lang yung nandun sa attendance, so ilang po ang magkakaroon. Yung wala po sa attendance, so wala rin po. No? So, sabi, pasok kailan po yan? Wala po tayo sinasabi na kung kailan. Mayroon pong mangako, di ba? Dahil wala naman tayong perang gano'n eh. Sila ang mayroon. Pero importante at mahalaga, gumagawa tayo sa Panginoon. Kumbaga ay alam naman natin mga Agape, bigla na lang namimigay yan. Kasi meron silang mga sponsor na mga at mayroon din tayo, magkakaroon din tayo ng mga feeding program po rito. Every Friday po yon sa mga bata. No? Sa pangunguna pa rin ng Agape. Yan. Mayroon tayo sa mga matatanda, sa mga nanay, mga tatay, mayroon tayo sa mga bata. So yan, sa oras pong ito, ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Seryoso po ba tayo? Amen. Yan. So, sana maging seryoso po tayo sa salita po ng Panginoon sa oras pong ito. So, ang ating pang pag-aaral ngayon ay patungkol po sa tinatawag na born again. Para maunawaan po natin ano pong ibig sabihin ng born again. Ang born again po, hindi po ito relihiyon. No? Hindi ito relihiyon. Ito po ay relationship natin sa Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, Muslim ka man, o ano man kung ano man ang katayo mo sa buhay, hindi po natin pinag-uusapan yon. Ang pinag-uusapan natin dito, kung paano tayo magkaroon ng relationship sa Diyos. Sapagkat ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Nahiwalay siya at gusto ng Panginoon na tayo po ay manumbalik, no? At iyan po ang ating pong pag-aaralan na
patungkol po na ano nga ba ang ibig sabihin ng born again o bagong kapanganakan. So bago muna yan, sandali muna tayo manalangin. Hingi muna tayo sa Diyos ng gabay at patnubay para matulungan po tayo ng Panginoon na maunawaan natin ang Kanya pong mga salita. Panginoon, maraming salamat. Narito ang iyong bayan. Narito po sila, O God, at nakikinig ng iyong mga salita. Ang salita mo, Diyos, ay pagkain ng aming espiritu, Panginoon, na siyang binuhay mo para magutom kami sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa mga Holy Spirit, O God, pagpalain niyo po ang bawat sa amin, maging lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong maipahayag ang iyong mabuting balita sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng narito magsabi ng Amen. So dito ay sinasabi po ng pag-aaralan po natin na ano nga ba ang ibig sabihin ng born again, ang born again o bagong kapanganakan. Ito ay inilarawan bilang isang bagong nilalang. Nilarawan po ito bilang isang bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong nilalang, yung dati mong pagkatao ay wala na. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi ng Biblia, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Napalitan na ng bago. Ibig sabihin, kung dati ay masamang tao ka, ngayon ay mabuti ka na. Amen. Sino po sa inyo ditong mapagmura? Dati, kung mapagmura ka, natatanggalin ng Diyos yun para hindi ka na makapagmura. Na ibig sabihin, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kumbaga sa yan ay maglilikha siya ng panibagong buhay sa buhay mo. Now, kaya sabi doon sa Galatians chapter 6 verse 15, hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, ang mahalaga kung siya nga ay naging bagong nilalang. Ang mahalaga daw kung siya nga ay naging bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong nilalang, meron ka ng bagong buhay na nanggagaling sa Diyos. Na makikita ngayon sa buhay mo. Kaya kami tinatawag na born again kasi dati kaming masama. Dati kaming masama at nabago kami dahil sa aming paglilingkod sa Panginoon at pakikinig na Kanya pong mga salita. Kaya kami ay narito sa inyong kaligitnaan sapagkat ganun din po ang nangyari sa amin. Kami rin po ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung mayroong mga ngaral tungkol kay Kristo. Ang tanong na, napapakinggan po natin si Kristo ngayon? Hello? Yan, napapakinggan po natin, diyan pa magsisimula ang iyong pananampalataya. Kaya sa Ephesians chapter 2, verse 10, sabi niya, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya doon ay sabi ng Biblia, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang bagong kapanganakan, ito'y inilarawan bilang isang bagong nilalang. Pangalawa, nandiyan pa ba tayo? Hello? Yan. Pangalawa, anong ibig sabihin ng bagong kapanganakan? Ito'y inilarawan bilang isang bagong buhay. Isang bagong buhay. Ibig sabihin, nagbagong buhay ka na. Kumbaga sa nakikita dati ang buhay mo ay masamang tao. Kung makikita nyo pong kasama ko dito, si Brother Ramon, ang dating buhay niyan, talagang mga kapitbahay niya, ninanakawan niya. No? Walang kahit anong makita niya, basta mapagkakita ang kinukuha niya. At hindi lang yan, nag-a-addict pa o ano pang ginagawa. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nagkaroon siya ng bagong buhay. Kasi nga, born again na siya. Kasi kung sasabihin mo born again ka, tas masamang tao ka pa rin, nagsisinungaling po tayo. Kasi ang born again, ito po yung personal na relationship mo sa Panginoon. Kaya sabi doon sa aklat ng Romans chapter 6 verse 1 to 14, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hindi.
Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo nang minsan muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala na kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsan dahil sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. So doon ay sinasabi na ang bagong kapanganakan o bagong nilalang, ito ay inilarawan ng bagong buhay. Kaya makikita niyo kung bagong buhay ka na doon sa mga mahilig sa alak. Ako dati mahilig ako sa alak, ha. Lasinggero ako dati. Maging si Ramon, hindi lang lasinggero yan. Naglalaklak pa yun ng Sodoplex. Oo, uso pa yung Sodoplex nun. Naglalaklak pa yan. Kasama ko yan doon sa dulo ng batuhan. No? Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, na bago ang aming buhay. Kaya sinasabi namin, kami ay born again. Amen? Hindi mo pwede sabihin ng born again ka kung hindi naman nakikita sa buhay mo. Kailangan makita ito sa buhay mo, na ikaw ay born again na, nakipag-isa ka na kay Kristo. Kaya sabi doon sa Colossus chapter 2 verse 13 hanggang 15, kayong dating patay dyan sa kasalanan, tayong mga hintil na hindi nasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat na naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan kaugnayan nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinirada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtagumpay. Kaya kami ay tagumpay na, no? So makikita sa buhay namin yung pagbabago, kaya narito kami nag-share ng salita ng Diyos para ipaunawa sa inyo kung paano kami binago at kung paano namin naintindihan at naunawaan ang pagiging born again. Kasi ang born again hindi po ito reliyon. Personal na relationship nito sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo. Dahil hindi ka pwede tawagin na born again kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo. Sabagat ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Ibig sabihin, ang nagbago ng buhay mo ay hindi kami. Sino? Si Kristo. Amen? Ikaw at ako, si Kristo ang nagbago ng buhay natin. Pangatlo, ang bago kapanganakan nito ay nilarawan bilang isang espiritual na muling pagkabuhay. Espiritual na muling pagkabuhay sabagat ang dati mong espiritu patay. Nabubuhay ka na lang ngayon ang tao sa body and soul. Kaya ang kanyang buhay dito sa mundo ay para lang sa sanlibutan. Wala siyang panahon sa salita ng Diyos, sabagat ang salita ng Diyos, ito ay kailangan sa mga bagay na spiritual. Kaya kailangan mong mabuhay sa spiritual. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito,
Sa episode chapter 2 verse 1 hanggang 12, nung una patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at naliping kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na nga kayo dahil sa kagandang loob ng Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia na tayo dati patay. Buhay naman ako Babata ko patay. Ang patay sa iyo dati ang iyong espiritu. Ang tao ay binubuo sa body, soul, and spirit. Nung patay pa ang espiritu mo, hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos. Hindi ka naghahanap ng salita ng Diyos sapagkat ang pagkain ng espiritu ay ang salita ng Diyos. Ang pagkain ng ating body and soul ay ano? Ang pagkain dito sa mundo. Amen. Kaya nung nabuhay ng iyong espiritu, dahil sa pag-isa mo kay Kristo, naging kumplito ng pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Nagugutom ka ngayon, hindi na lang sa pagkain, kundi nagugutom ka rin sa salita ng Diyos. Dalawa na ang nagugutom sa iyo. Nagugutom ka na sa kaluluwa mo at nagugutom ka na rin sa espiritu mo. Sapagkat ang bawat tao ay meron espiritu. Amen po ba? So doon ay sinasabi sa Colossus chapter 2 verse 12 hanggang 14, sa pamamagitan ng bautismo nalibing kayo kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayo'y mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutan kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. So doon ay sinasabi dati daw tayong patay, lalo tayong mga hintil. Pero ngayon tayo ay buhay. Dahil kapag patay pa inyong espiritu, wala kayo rito. Amen! Ang wala rito, patay ang kanilang espiritu. Bakit? Hindi nagugutom sila sa mga espiritual na bagay. Ang kinagugutoman lang nila yung kanilang kaluluwa. Kaya sabi ng mayaman, dahil sa kayamanan ko, mag-iimpok na lang ako ng mga kayamanan ko para ang kaluluwa ko ay kumain, matulog na lang. Kaya sabi ng Diyos, hangal, ngayon din kukunin ko ang iyong buhay. So doon ay sinasabi na kapag buhay na ang iyong espiritu, madali kang i-invite sa ganitong gawain. Pero kapag patay pang espiritu mo, busy ako pas. Pero subukan mo, may birthday, kahit may ginagawa yan, iiwan niya yan. Hello? Hello? Subukan mo, sabi niya, pas may paninda ko, di ko maiwan. Subukan mo, pag may birthday, i-invite mo, sigurado, sarado ang paninda niya. Bakit? Buhay lang kasing kaluluwa niya. Patay ang kanyang espiritu. Ang buhay, ang espiritu, pinahalaga niya ang mga bagay sa mga bagay na espiritual. Dahil hindi tayo mananatili dito. Pangsamantala lang po tayo rito. Ang totoong buhay natin ay nasa kabilang buhay. Amen po ba? Kaso dalawang pupuntahan ng tao kapag namatay, langit at inferno. Ang pupunta lamang sa langit, yung mga binuhay ang kanyang espiritu, yung kumplito ng kanyang pagkatao. Meron na siyang body, soul, and spirit. Yun lamang ang pupunta sa langit sapagkat yung espiritu mo, yan ang kukunin ng Diyos at dadalhin doon sa langit. At yung body and soul mo yan, mananatili dito sa mundo para sa sikang coming ng ating Panginoon. Yan ang nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo. Ayan ang nag-aantay. Kumbaga sa natutulog lang yan. Dahil ang tao ay nanggaling saan? Sa lupa. Ang totoong tao, body and
soul. Ang espiritu, ito yung bigay ng Diyos para magkaroon ng buhay yung body and soul. Amen? Kaya, nung binigyan ka ng espiritu, ito yung nagpapatakbo sa body and soul mo. Pag tinanggal ito ng Diyos, wala na yan. Babalik ka na sa dating pagkatao mo. So doon ay sinasabi, Kolosas, na sinasabi na kaya sabi doon sa Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 4, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang sa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at nakakahati sa kanyang kagandahan, sa kanyang karangalan. So doon, isa-isip daw natin mga bagay nating panlangit. Ibig sabihin, hindi talaga tayo taga rito. Dayuhan lamang tayo dito. May kontrata lang po tayong binubuno dito sa mundo at hindi alam kung kailan ito mangyayari. Amen? Hindi alam mangyayari kung kailan ito matatapos ang kontrata natin. Basta ang alam lang ng tao, alam niya na siya'y mamamatay. Ano hindi niya alam? Ano hindi alam ng tao? Alam niya na siya mamamatay, pero ano hindi niya alam? Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Yan ang kontrata natin, hindi pinalam ng Diyos. Basta ang kailangan lang natin manatili sa Diyos at maglingkod sa Diyos hanggat tayo ay nabubuhay. Dahil hindi ka pwede makapaglingkod sa Diyos kapag namatay ka na. Dahil ang katapusan ng paglilingkod natin sa Diyos kapag tayo natugok na ng hininga. Minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos ay paghuhukom. Huhukuman ka ng Diyos. Sa ngayon buhay ka pa, hindi ka pa hukuman ng Diyos. Binibigyan ka pa ng pagkakataon na makilala mo siya at mapaglingkuran mo siya hanggat ikaw ay nabubuhay. So last but not the least, ang bago kapanganakan ito ay lirawan bilang anak ng Diyos. Kaya nakakatiyak po tayo na pupunta tayo ng langit dahil ang bago kapanganakan ito ay nilalarawan na tayo ay maging anak ng Diyos. Ganito yung sinasabi sa John 3:3 hanggang 7. Sabi niya, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na, ang isang tao kung matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan maipanganak na muli. Umiip ang hangin kung saan ito nais, at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito pupunta. Ganun din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. So doon ay kinikita na sinasabi ni Jesus Christ, kailangan yung may panganak na muli para kayo ay maging anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kaya kailangan mo yung panganak sa Espiritu. Kaya sabi doon sa John chapter 3 verse 16 hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Sino ba ang anak ng Diyos? Si Kristo. Amen po ba? Amen. Siya lamang ang kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya paano tayo maging anak ng Diyos? Ibig sabihin tayo po ay ina-adapt ng Diyos para maging anak niya katulad ni Kristo. At paano tayo maging anak? Kailangan natin si Kristo.
Sabi doon sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa Diyos, dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng buhay mo, ikaw ngayon ay aariing anak ng Diyos. Kaya 100% makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 3, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan na ang totoo. Ito nga ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasallibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sabagat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis at mamuhay tulad ni Kristo. So, pinatutunayan ng Biblia, kapag tayo ay nakapag-isa kay Kristo, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, ay tinitiyak din ng Biblia na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Kaya ang pagiging born again Christian, ito ay pagiging anak ng Diyos. Amen? Kasi mayroon ka ng personal na relationship sa Panginoon. Malapit na po tayo matapos. Amen po ba? Malapit na po tayo. So last na po tayo. Sa 1 John chapter 3 verse 9 hanggang 10, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sabagat nanatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. Ano po yung buhay na galing sa Diyos? Yung buhay, yung espiritu mong binuhay ng Diyos. Yan ngayon yung nagkaroon ka na ng koneksyon sa Diyos. At iyan niya yung nagbabago, nagpapaalala sa iyo na huwag gumawa ng kasalanan. Kasalanan sapagkat muli ka nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Dahil sabi niya, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng mabuti at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diablo. Amen po ba? So dito po sana meron po tayong natutunan na ano nga ba ang ibig sabihin ng born again. Una po, i-recalc lang po natin ang ating pag-aralan. Una, ang born again, ang kapanganakan ay nilalarawan bilang isang bagong nilalang. Pangalawa, ang kapanganakan ito ay nilalarawan bilang isang bagong buhay. Pangatlo, ang bagong kapanganakan ito ay nilarawan bilang isang spiritual na muling pagkabuhay. Last but not the least, ang bagong kapanganakan ito ay nilarawan bilang anak ng Diyos. Sa oras po ito, baka hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. This is the time para ikaw ay maging anak ng Diyos. Gusto mo ba bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? Taas po natin ating mga kamay sa oras po nito. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Alam niyo po ba ang pagtaas ng kamay? Yes. Yan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pagtaas ng kamay? Ito po ay pagsuko. Pag-surrender. Ibig sabihin, isinusuko natin ang ating buhay sa Diyos. Sa mga oras mong ito, kung gusto mo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at siyang tagapagligtas ng iyong buhay, pwede natin itaas ang ating mga kamay. At ipikit mo ang iyong mga mata na parang ikaw at ang Diyos ang siyang nakikipag-usap at nakikipag-usap tayo sa Diyos.
Sa mga oras mong ito, tayo po ay mananalangin bilang pagtanggap natin sa Panginoon. Ang sabi sa Biblia, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa oras pong ito, this is the time para tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay para magkaroon ka ng personal na relationship sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na aking pong napakinggan patungkol sa pagiging born again Christian o bagong kapanganakan. Nalaman ko po na ako ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng aking pananalig at panampalataya sa iyo. Kaya ngayon, sa mga oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inanyayahan po kita na maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At dalahin ko rin po, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng narito na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sa rin sa kapagditsan ng buhay. Dalahin ko, Diyos, sa mga salitang ito ay tinimo sa kanilang puso at maging kagalakan at kapayapaan sa kanila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po. Pwede po tayo mag-picture para maano po natin. At dito po tayo. Nandiyan po yung ating nagpipicture. Diyan mag-announce tayo. Picture muna tayo. Oo. Okay, pasok, picture tayo. Pwede ba picture ang mga? Picture ang kay Pastor. Lahat po kayo kay Pastor. Sama ka, Nay. Dito, Nay. Hindi. Ako na. Hindi, Nanay. Game. Sama-sama na. One, two, three. Smile. Isa pa. Last. Tama ka na. Saan ba pwede mag-picture dyan? Ikaw na lang. Selfie ka na, selfie. Selfie ka para makasama ka. One, two, three, smile. Okay, announcement po, no? Sunday po, nasa po. Sa oldies po, dito pa rin tayo, 2 o'clock, no? 2 o'clock. Yung yung ating secretary, pwede maiwan yung dalawang secretary po natin. No, God bless po, marami po salamat, no? Sa inyong pagdalo. Miracles ba dito may gawain? Oo. Sa Merkulis, ang building, ano naman yun? Dali lang. Alas 10 din. Oo.